Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Zacarias. Sinabi ng Panginoon, "Umawit ka sa kagalakan bayan ng Sion, pagkat maninirahan na ako sa piling mo." Sa araw na yaon, maraming bansa ang sama-samang magpupuri sa Panginoon at pasasakop sa Kanya. Siya'y maninirahan sa gitna ninyo. Sa gayon, malalaman ninyong sinugo ako ng Panginoon. Muli niyang kukupkupin, ituturing na Kaniyang sarili at itatangi ang Jerusalem. Mananahimik sa harapan ng Panginoon ang lahat ng nilalang pagkat siya'y tumindig mula sa Kaniyang templo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ngayon ay kapistahan ng Our Lady of Guadalupe. Ito ay malaking kapistahan sa Mexico at sa Latin America. Mula sa Mexico, natanggap din natin ang debosyon sa mahal na ina ng Guadalupe. At siya ay ang secondary patron ng Pilipinas. Ang pagpapakita ng mahal na ina sa Guadalupe kay San Diego, isang halos mangmang na Indian, ay tanda ng pagpapahalaga ni Maria sa mga mahihirap. Kinausap si Diego ni Maria sa kanyang lingwahe. Ang mukha ni Maria ay parang Indian at ganoon din ang kanyang damit. Talagang nakikibagay si Maria sa mga tao upang sila ay bigyan ng pag-asa. Narinig natin ang tawag ng Diyos sa propetang kilala na ikalawang propeta. Wala siyang pangalan pero siya ay nagpahayag noong panahon na ang mga Israelita ay ipinatapon at bihag sa Babylonia. Wala silang pag-asa na makabalik uli sa kanilang lupain. Natatakot sila na palagi na lang silang mananatili na dayuhan. Pinadala ang propeta upang palakasin ang loob nila. Kaya ang panawagan ng propeta ang panawagan ng Diyos sa pamamagitan ng propeta ay, "Aliwin ninyo ang aking bayan, aliwin sila. Tapos na ang kanilang pagkabihag. Gagawa ang Diyos ng daan sa ilang. Papatagin ang baku-bakong daan upang madali silang makauwi sa kanilang bayan." Isigaw ng propeta na ang tao ay tulad ng damo at bulaklak sa parang. Sila ay madaling malanta. Hindi tatagal ang tao, pero ang salita ng Diyos ay hindi kukupas. Mananatili ito. Kaya manalig sila, hindi sa magagawa ng mga tao, kundi sa salita ng Diyos. At nagsabi nga ang Diyos na makakabalik uli sila sa kanilang bayan. Dadalhin sila doon ng Diyos tulad ng pag-akay ng pastol sa kanyang tupa pauwi sa kanilang kinalalagyan. Wala pong hopeless case sa Panginoon. Makapangyarihan siya at siya ay nababahala sa atin. Walang imposible sa Kanya. Nangyari nga ang Kanyang sinabi. Nakabalik ang mga Hudyo sa kanilang lupain. Natalo ng mga Persians ang mga Babylonians sa pamamagitan ni Ciro. Naging iba ang polisiya ni Ciro.
Pinabalik niya ang mga taong pinatapon ng mga Babylonian sa ibang bansa. Kaya nakauwi uli ang mga Israelita. Hindi sila nanatiling dayuhan sa ibang bansa. Ito ay isang halimbawa sa atin na hindi nagpapabaya ang Diyos. Anumang pinoproblema natin ngayon ay may solusyon. May Diyos tayo na tagapagligtas. Salamat, O Diyos, sa pag-asa na ipinadama mo sa amin ngayong panahon ng Adbyento. Dumating ka na, Panginoon, upang kami ay iligtas. Ito po ang unang pagbasa at ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.